Ang kwentong ito ay patungkol sa isang makasaysayang nilalang, ilang daang taon nang namuhay para patayin, ubusin ng napakaraming halimaw, at mga kalaban, ginagamit siya para sa ikaliligtas ng iba. Kaya lang siya ay muling nabuhay, pero hindi sa katawan ng tao kundi sa isang espada. Ito si Gruhorn ng ating bida, isang magic sword. Sa pamamagitan niya ay nabuo ang isang makasaysayang nilalang, o kung tawagin nila ay isang hero. Sa kanya rin nagmula ang mga makasaysayang mandirigma, naglikha ng mercenary king at mga legendary knights. Sa paglipas ng panahon ng mga makasaysayang bayani ay nakalimutan na ng lahat. Kaya lang sa hindi maipaliwanag na sandali, ang makasaysayang espada na si Gruhorn ay muling nabuhay sa katawan ng isang tao, kaya lang ang taong ito ay ang mataba, at pasaway na unang prinsipe ng kaharian. Nang malaman ng bida na tinuring ng basura ang mga dating bayani, ang kanyang kilalang pamamaraan, gagawin niya ngayon ang lahat para muling ipakilala sa lahat na ang tinuring na basura ay ang pinakamalakas sa lahat. Kung gusto ninyo ang kwentong ito, ano pang inaantay ninyo, pa-like at subscribe. Ito ang pinagmulan ng kwento ng ating bida. Magsisimula ito sa isang matinding labanan, na makikita ang napakaraming mga halimaw ang nakahandusay sa nagyayilang lugar na ito, na may isang puting ibon ang nakapatong sa isang espada. Ang mga mata ng ibong ito ay nagpalingalinga sa paligid, at nakatingin ngayon sa isang direksyon na kumuha ng kanyang atensyon. Sa harapan ay makikita ang napakalaking pader ng kastilyo na nababalutan ng lamig, at kapal ng yelo. Ang ibong ito ay nakatingin sa isang mandirigma na nakatayo sa unahan, na napapaligiran ng mga patay na halimaw. Ang bayani na ito ay napahinga ng malalim, tanda na talagang isang matinding digmaan ang kanyang kinaharap. Sa panahong ito ang tinuturing na tagapagligtas ng sangkatauhan, siya ang bayani na tumapos ng napakaraming buhay ng mga halimaw at mga kalaban na gustong pumatay sa mga tao. Kaya lang hindi madali ang naging buhay ng bayani. Iyon ay dahil kahit marami na itong napatay na kalaban, patuloy pa rin ang paglabas ng mga nasabing halimaw, bahagya itong nilingon ng nasabing mandirigma. Ang espada ng bayani ay dinadaluyan na ng dugo ng mga napatay nito, at kita ang refleksyon ng mga halimaw sa espadang ito na talagang galit na galit. Talagang hindi naging madali ang labang ito, napakatagal, walang tigil na labanan, ang bayani ay patuloy na lumalaban. Ang kanyang espada ay hindi lamang mga orc o simpleng halimaw ang napapatay, kundi kahit ang mga dragon na naglabasan ay nagagawa na nitong paslanjin. Sa walang tigil na digmaang ito, may mga naging kasamahan na ang bayani sa pakikipaglaban. Hindi na lamang siya mag-isa ang lumalaban ngayon, dahil may malalakas na ring mga mandirigma ang kanyang nabuo. Mga nilalang na tinuring ring mga bayani na tagapagtanggol ng sangkatauhan. At sa mga labanang iyon, sa walang tigil na patayan at pakikipaglaban, ang lahat ay nakasentro sa isang nilalang. Hindi ang bayaning nabanggit sa kwento ang bida, kundi itong espadang ito. Ang bagay na ito ay si Gruhorn, ang bida na nag-reincarnate sa isang magic sword. Ang makasaysayang bayani ay nakatayo na ng matuwid sa pagkakataong ito, nakahanda sa posibleng digmaan na kahaharapin nila. Heto na nga, isang madyugo, matindi, at naglalagablab na digmaan ang kahaharapin ng bayani, pero hindi siya ang bida, kundi ang espada. Marami na namang iinuming dugo si Gruhorn sa mga sandaling ito. Nakatayo ang mandirigmang ito sa harap ng napakaraming halimaw, ang ilang mga kasamahan niyang tao ay mga patay na, marami ring mga halimaw ang patay na. Agad-agad na sumugod ang halimaw na ito sa mandirigma, nagliliwanag ang mga mata sa galit. Nitong patayin ang may hawak kay Gruhorn. At isa sa mga sundalo na kasama ng bayani ang tinagpas sa leeg ng halimaw ng ubod lakas. Ang nilalang na ito ay ang pinuno ng mga orc na lumusab ngayon, naglalagablab ng husto ang kanyang aura, pinalakas rin ang kanyang mga kasama. Itinaas na ng nasabing bayani ang espada, tanda na haharapin niya ang mga halimaw. Ang bida na si Gruhorn ay hawak-hawak ng bayaning ito, lalaban hindi bilang espada, kundi bilang isang knight para ipakita sa lahat ang taglay na lakas ng espada at ng may hawak nito. Agad-agad na ipinamalas ng bayani ang kanyang mana heart sa paggamit ng kanyang pamamaraan, na nayanig kaagad ang paligid. Ang kanyang mga mata ay naging kulay asul, dahil ito ang mana heart ni Gruhorn na tinuro niya sa bayani. Wala nang makakapigil pa sa labang ito, oras na lang ang makakapagsabi kung hanggang saan ang laban. Ang bayani ay nakatayong mag-isa sa napakaraming hukbo ng mga halimaw,
pero ang kanyang aura na sumasabog ngayon ay talagang nagsasabing lumapit kayo nang makita ninyo ang inyong gusto. Ang kabundukan, ang kastilyo, ang lahat ay nababalutan ng yelo, kasabay ng mga dugong damaloy mula sa mga namatay na nilalang. Ang mana na ipinamalas ng bayani ay naglakbay sa paligid, at dinuluyan nito ang mga iba pang mandirigma na muling nabigyan ng lakas. Nagawang tumayo ng isang ito, nagkaroon uli ng lakas, tanda na may makakasama kahit papano ang ating bayani sa labang ito. Nang makatayo ang mandirigma, agad itong nagpatunog ng kanyang trompeta, na hudyat sa isang umaatikabong bakbakan ang magaganap. Ayun na nga, ang mga kasamang sundalo na hindi namatay sa laban na nanghihinalang ay ngayon nakabangon na, sumisigaw na ituloy ang laban. Hindi lamang iyon, dahil naririto rin ang pangunahing mga kasama ng bayani, tatlong mahusay na mandirigma, mga malahalimaw na lakas ang makakasama ngayon ni Gruhorn sa laban. Kaya dito ang bayani ay nagpamalas ng isang napakagandang ngiti, isang ngiti na nagsasabi ng isang tagumpay, lalo pat hawak niya ang ating bida na si Gruhorn na nagliliwanag ngayon ng husto. Ang hukbo ng mga tao ngayon ay nababalutan ng isang napakalawak na mana pillar mula sa ating bida na si Gruhorn. Ang pamamaraan na ginamit ngayon ni Gruhorn ay ang Fourth Season, Poem of Winter, ganito lumaban ang bida. Ang digmaan ay isang napakagandang musika sa kanya, ang sigawan ng mga kasamang mandirigma ay magandang tono ng pakikipaglaban. Bilang pinuno ng hukbo ng mga tao, itong bayani na ito ay nagsimula ng tumakbo pasulong para pangunahan ang labang ito. Marami silang napatay na mga halimaw, ilang beses na niligtas ang buhay ng mga tao, kaya lang ang mga makasaysayang bayani ay nakalimutan na ng lahat. Ang bida na si Gruhorn ng Magic Sword ay naging isang simpleng sandata na lang sa mata ng mga tao. Ang kasaysayan na nagawa ng mga ito ay isang alaala na lang ng lahat na para bang kwentong pangbata na lang. Si Gruhorn at ang bayani na may hawak sa kanya ay talagang napakahalimaw ang galawan, mabilis na pinagpapatay ang mga naglalakihang kalaban na madaanan nito. Puno na ng dugo ang kanyang kasuotan, kahit napakarami ng kalaban na kangiti lang ito, dahil kasama niya si Gruhorn sa labang ito. Hindi lamang si Gruhorn ang lumalabang mag-isa, naririto rin ang kanyang mga tinuturing mahahalaga sa kanyang buhay. Tuloy-tuloy ang labang nagaganap, walang tumitigil, walang hainto sa laban. Ang mga ito ay ang mga matatalik na kaibigan ni Gruhorn, dahil matagal na panahon rin niyang kasama ang mga ito sa labanan. Kasama niya ang mga ito na itinataya ang buhay para lang iligtas ang mga tao sa kamay ng mga halimaw. Talagang hindi matatawaran ang mga naabot na kasaysayan ng mga ito para iligtas ang mga tao. Lahat ibinigay nila para tapusin ang buhay ng mga halimaw, kahit sa huling patak ng kanilang mga lakas, pawis at dugo. Dito ang bayani ay bahagyang huminto sa kanyang pakikipaglaban, nagpunas ng dugo sa kanyang mukha. Nakatingin sa isang direksyon, natatapos sa labang ito. Iyon ay dahil ang natitira na lang sa mga kalaban ay ang pinakapinuno ng mga orc na may pulang enerhiya na inilalabas sa kanyang katawan. Kaharap na ito ngayon ng bayani, at wala nang makakapigil sa labang ito. Nabaliw ang pinuno ng mga halimaw na ito, bigla-bigla na lang sumugod, at buong lakas na ihahataw ang kanyang sandata sa bayani. Kaya lang biglang nagliwanag ang mga mata ng bayaning ito, isang matinding aura ang lumitaw sa kanya. Seryoso, isa lang ang mithiin, at iyon ay ang tapusin ang kalaban. Ayun na nga, sa isang kisap mata, ang napakalakas na pinuno ng halimaw ay parang isang karne ng baboy na mabilis na hiniwa ng isang ito. Ganito kalakas ang bayaning ito, iyon ay nagawa niya dahil sa espada na kanyang hawak-hawak, na walang anumang bagay ang hindi kayang hiwain ito. Ang bayaning ito ay sumulyap sa kanyang mga kasama na may napakagandang ngiti, isang hudyat na tapos na ang laban. Lumipas ang mga panahon, ang mga bayani ay tuluyan ng nakalimutan ng lahat, tanging ang espada na lang na ito ang naiwan, at isang panibagong makasaysayang kwento na naman ang muling lilito sa ating bida. Unang kabanata, isang makapangyarihang nilalang, mandirigma na ilang daang taong patuloy na lulaban, kaya lang isang hindi maintindihang pangyayari ang naganap. Dahil ang ating malakas na bida ay muling nabuhay ngunit sa isang espada. Ang espada na si Gruhorn ay nabuhay ng daan-daang taon, at maraming mga master ang kanyang nakilala na humawak sa kanya, at ang lahat ng mga ito ay ginawa niyang mga makasaysayang bayani sa mundo ng mga tao. At isang araw nakilala ni Gruhorn ang pinaka-espesyal sa lahat, ang kanyang tinuturing na kaysa, kaibigan, kasangga, kakampi.
Isang tao na talagang mas napalabas ang kakayanan ni Gruhorn, dahil napakadali nitong pinapatay ang mga halimaw, kahit anong mga halimaw pa ito, kahit ilan pa ang mga ito, walang kahirap-hirap na pinapatay ng nasabing kasangga ni Gruhorn. Ang lalaking ito ay mula sa isang liblib at di kilalang bayan na kung tawagin ay Leonberg. Talagang mahusay ang isang ito at madaling inuubos ang mga halimaw. Magkasama silang umiikot ni Gruhorn sa buong mundo, at walang humpay na pinupuksa ang lahat ng mga halimaw na kanilang makita. At talagang naabot ang isang lakas, tagumpay na hindi maabot ng sinuman. Sa patuloy na pag-iikot nila Gruhorn, nakarating sila ngayon sa isang malabundukan na lugar, patuloy ang pagkulog at kidlat sa lugar na ito. Isang matinding sagupaan ang nagaganap sa lugar na ito ngayon, halos hindi makita ang mga naglalaban. Sugatan, maraming pinsala ang isang ito sa labang kinahaharap niya ngayon, tanda na ang kalaban ay hindi basta-basta. Nakaluhod ang isang tuhod, ang espada ay nakatarak sa lupa, ang bida at ang kasangga nito ay talagang nahihirapan sa kanilang laban. Ayun naman pala, ang kanyang kalaban ay isang napakalaki at dambuhalang dragon, ngunit rito ay mukhang napinsala rin niya ng malala ang kalaban dahil nakapikit ang isang mata ng dragon na ito. Kaya lang hindi ata papayag ang dragon na ito na mamatay lang na mag-isa sa laban, dahil rito ay nag-iipon ito ng enerhiya sa kanyang bunganga. Pagod na pagod, at hinang-hina na ang isang ito, pero hindi pa rin niya binibitawan si Gruhorn, hawak pa rin niya ito ng mahigpit ngayon. At buong lakas na pinakawalan ng nasabing dragon ang kanyang pag-atake. Namuli na namang nagliwanag ng husto ang espadang ito, patunay na hanggang sa huli ay talagang hindi niya hahayaan na mamatay ang kanyang master. Nakatayo na uli sa dalawang paa itong kasangga ng ating bida, hawak-hawak niya si Gruhorn, at papakawalan ng nag-umapa na mana sa katawan. Sabi nito, walang iwanan kaibigan, sabi nito sa ating bida, na nakangiti. Patunay na hanggang kamatayan ay lalaan sila ni Gruhorn. Dahan-dahan na itinaas at pumorma itong lalaking ito, na magpapakawala rin ng kanyang pag-atake. At walang ano-ano'y bigla-bigla na lang itong sumugod, pasulong, na ang espada ay nakatutok na sa unahan nito. At isang tuloy-tuloy na pagwas-iwas ng espada ang kanyang pinakawalan ngayon, sa lakas ng pag-atake nito ay napaangat nito ang dambuhalang dragon. Matapos noon, ay tumalon pa ito ng ubod taas, ang kanyang combo attack, na magtatapos sa isang jumping slash para wakasan ang buhay ng halimaw. Ayun na nga, nagawa nitong putulin ang ulo ng nagwawalang dragon, kahit napakakunat ng balat o kaliskis ng dragon na ito, walang kahirap-hirap na naputol ito ng ating bida. At buong katawan nito ngayon ang isa-isang pinagpunit-punit ni Gruhorn. Nang mapatay ng ating bida at ng kanyang kasangga ang dragon ng Frost Mountain, siya at ang kanyang mga kasama ay pinamunaan ang nagtayo ng isang kaharian at pinamunuan ito. Kaya lang ang ating bida na si Gruhorn na isang espada ay nakasabit na lamang sa isang lalagyan sa lugar ng kaharian. Ito na ang kalagayan ngayon ng ating bida, iyon ay dahil ang kanyang kasangga na si Leonberg ay namatay na, ganun rin ang mga kasama nito. At isang pangako ang binitawan nito sa naunang hari na kanyang pinakamamahal na kaibigan, iyon ay ang protektahan ni Gruhorn ang mga apo ng kanyang dating kaibigan, dahil ito na ang mga susunod na hahawak sa kanya. Isang umaga, nagising na lang bigla itong ating bida sa napakalakas na ingay sa paligid, pero siya ngayon ay hindi na nakasabit sa lalagyan. Kaya naman pala, itong si Gruhorn ay kinuha ng hindi makilalang nilalang, basta na lang siyang hinawakan at pinagwesiwas-iwasan lang ng walang pakundangan, sabi ng ating bida, walang hiya ito, bakit mo inaalog-alog ang katawan, binabalahura mo ako. At biglang sumigaw ang nilalang na ito na napakalaki ng mukha, sabi niya, simula ngayon, ako na ang master ng espadang ito, sigaw niya na galit na galit. Ang mga taunhan sa paligid ay nag-aalala, sumigaw, kamahalan, ang espadang iyan ay walang sinuman ang pwedeng humawak kundi ang mahal na hari lang, sabi ng mga ito. Dito nagtaka itong ating bida, sabi niya, ano? Isang prinsipe ang may hawak sa akin. Pagtataka nito, sabi pa ni Gruhorn, ano baboy na ito ay isang prinsipe. Pagtataka ng ating bida, sabi ng pasaway at sakit sa ulo na prinsipe, manahimik kayo, walang anumang bagay sa bansang ito ang hindi ko pwedeng hawakan. Nag-aalala na ngayon ang ating bida, hindi niya gusto ang bagay na sumagi sa kanyang isipan ngayon. Ang espada ay agad na ginamit ang kanyang abilidad o authority of judgment,
para suriin kung sino ang may hawak sa kanya. Dito ipinakita sa system kung sino ang may hawak ng espada, si Adrian Leon Burke. Ang katawan ng prinsipe ay walang kwenta, wala sa ayos, napakalala ang katabaan nito. Tamad, ay may diferensya sa mana, at higit sa lahat ay napaka-arrogante. Sabi ni Gruhorn, isa itong Leon Burke, ibig sabihin na po ito ng aking kaibigan. Ang Tabachoy na ito, na inutil ay apo ng Sword Saint. Talagang napaka-pasaway ng isang ito, sabi niya, huwag ninyo akong pakialaman, kapag hawak ko ito, walang maharlika o hari ang pwedeng pumihil sa akin. Patay na, may sapak ang batang ito. Kung ano-ano pinagsasabi, sambit ni Gruhorn. Agad na itinaas nitong unang prinsipe ang espada, na nagwawala na talaga, sabi nito, O dakilang Dragon Slayer, pagkalooban mo ako ng lakas at kapangyarihan, sabi naman ng ating bida, adik ka ba, bakit ko naman ibibigay sa iyo ang kapangyarihan ko? At sinigaw pa ng baliw na prinsipe na ito ang pangalan ng ating bida, Gruhorn, sigaw nito ng napakalakas. At tuloy-tuloy, nitong winawasiwas ang espada na si Gruhorn, galit na galit talaga, na parabang nasaroon na ito ng bait. Ang mga katulong, bantay sa paligid ay nag-aalala na ng Esbra, kamahalan hamnahon po kayo, kulang po ata kayo sa kain, ibalak na po ninyo ang espada. Tumigil kayo, sino kayo para utos-utusan ninyo ako, gusto ba ninyong mamatay? Sabi ng unang prinsipe na balak ng patayin ang mga tauhan nito. Patuloy sa pagtakbo ang isang ito, sabi niya, kung makukuha ko ang kapangyarihan ni Gruhorn, ang mga basura na katulad ninyo ay madali ko lang mapapatay, kaya lang dito sa bigat ng prinsipe, natapilok ito. Dahilan para dirdirtsong matamba ang basura at walang kwenta na prinsipeng ito. Kaya lang sa pagtataka nitong prinsipe, ang pagkakahawak niya sa espada ay nagbago, dahil biglang tumutok ang talam nito sa kanyang tiyan. At dahil nga pabagsak siya, napakadelikado ngayon ng kanyang lagay, na mukhang ikasasawi pa niya itong ginawa niya. Sa isang iglap, ang mukha ng mga bantay na ito na kinakabahan lang nung una, ngayon ay napalitan ng takot at pangamba sa kanilang nakita. Kahit ang katulong na ito, napatikip na lang siya ng kanyang bibig sa kanyang nakita, na hindi kaaya-aya. Kamahalan, sigaw ng mga tao sa paligid, ayun na nga parang letsyong baboy ang sinapit ng isang ito. Buong-buo na tumagos ang ating bida sa katawan ng Tabachoy na prinsipe, na agad na kumalat ang dugo nito sa sahig. Nagmamadali ang mga bantay sa paligid, bilasan ninyo, tumawag kayo ng manggagamot, na ang katulong ay agad ang tumakbo palabas para tumawag ng manggamot. Hinang-hina kaagad ang prinsipe sa sinapit niya, namimilipit rin sa sakit dahil sa lubha ng pinsala na kanyang natamo, pag hindi ito naagapan kaagad tiyak ang kanyang kamatayan. Ang isang ito ay hindi na gumagalaw, pero puno ng luha ang kanyang mga mata. Ang ating bida naman na espada ay nagtataka, sabi niya, bakit ganito nanlalabo ang aking paningin? Mukhang ito ang kauna-unahang pagkakataon na mawawalan ako ng malay, sabi niya. Kapag ang unang prinsipe na ito ang magmana ng kaharian, tiyak na walang patutunguhan na maganda ang kahariang itinayo ng kaibigan ng ating bida, iyon ay dahil walang anumang kahanga-hanga na talento itong namana mula sa kanyang ama at mga ninuno, walang abilidad, kundi puro kasakiman lang ang laman ng isip nito. Ang prinsipe na ito ay talagang sakit sa ulo, stupido, tamad, at napakasalbaheng Tabachoy na prinsipe ito ang unang prinsipe na ang pangalan ay si Adrian Leon Burke. Katulad ng isang madilim na ulap sa kalangitan, na umiibabaw sa kaharian, at matapos masaksak ng espada ang unang prinsipe, at malagay sa bingit ng kamatayan, isang kakaibang usap-usapan ang kumakalat ngayon sa kaharian. Ang tatlong katulong na ito ay nag-usap-usap, sabi ng isa, may kakaiba sa prinsipe ngayon, sabi pa ng isa, yun nga, hindi na niya tinataob ang lamesa na ginagawa niya noon, sabi pa ng isa, hindi lang iyon, hindi na niya tinitipon ang mga tropa niyang pasaway, ano kayang nangyari? At dito ay patuloy sa pagtsismisan ang mga ito ng hindi maganda sa unang prinsipe, at sinabi pa nila na maaaring nagpapanggap lang daw ang prinsipe kasi natatakot na maparusahan sa ginawa nito, ilang araw lang daw tiyak na balik na naman raw ito sa masama niyang ugali. Heto na nga, buhay na buhay ang isang ito. Kaya lang may kakaiba sa kanya, tahimik, na parabang takang-taka ngayon. Sabi ng ating bida, ano? Napatay ko ang apo ng aking kaibigan, at nakuha ko rin ang kanyang katawan.
Pagtataka nito, dahil nang magising si Gruhorn, naririto na siya sa katawan ni Adrian, ang prinsipe na pasaway na tabatsoy. Maya-maya lang ay biglang nagsigawan, ang mahal na hari ay naririto na, bilasan ninyo at magbihis na kayo para salubungin ang kamahalan, sigaw ng mga utusan. Dito ang katulong ay lumapit sa ating bida, sabi nito magbihis na po kayo mahal na prinsipe, hindi. Nung nag-aagaw buhay nga ako hindi siya pumunta, anong ginagawa niya rito ngayon? Sabi ni Gruhorn, na nasa katawan ni Adrian. Maya-maya naman ang Royal Knight ay nasa likuran na ng katulong na ramdam ang nakakatakot na aura nito. Sabi ng isang ito, nabalitaan ko na nag-agaw buhay ka, buti buhay ka pa, pero yang pag-uugali mo mukhang hindi nawala. Maaari ka nang umalis, ang mahal na hari ay wala namang inaasahan na kakaiba. Sabi ng Royal Knight, na ang ating bida naman ay nagtataka ngayon kung sino ang lalaking nasa kanyang harapan, gayong wala sa kanya ang alaala ni Adrian. Naiinis bigla ang Royal Knight, sabi nito, matagal tayong nagsama bilang master at student, ngayon magpapanggap ka na hindi mo ako kilala. Dito sumagi sa isip ng ating bida, siya pala ang master ng tabatsoy na ito. Sabi ni Gruhorn, may problema sa memorya ko ngayon, pakiramdam ko kilala kita, pero hindi ko maalala, kaya agad na bahala ang isang ito. At sumigaw ang katulong sa labas, ang mahal na hari ay naririto na, agad lumingon sa likuran ang Royal Knight sa kanyang narinig, na ang ating bida ay parang wala lang, hari. Sabi nito, mukhang siya ang ama ng basurang prinsipe na ito, sabi High Gruhorn, na naglalakad na nga ngayon ang hari. At dito ay biglang nanlaki ang mga mata ng ating bida, nagulat sa kanyang nakita, dahil ibang-iba sa inaakala niya, dahil ang prinsipe ay walang kwenta, tingin niya ganun rin ang hari. Nasa harapan na ni Gruhorn ang ama ni Adrian, buong akala niya sa tinagal-tagal ng panahon, ang dugo ng kanyang matalik na kaibigan ay naging dugo na ng aso, mali pala siya, nanalaitay peren pala ang dugo ng isang Leonberg sa panahong ito, nagtataka lang siya bakit ganun ang prinsipe na nanapuntahan niya. Dito ay talagang kitang-kita niya ang aura, ang tindigan, ang tatak Leonberg na kilala niya sa kanyang kaibigan, talagang buhay pa ang mga Leonberg. Galit ito na nagsalita. Sabi niya, hindi mo ako binati sa pagdating ko, mukhang ang malagay sa kamatayan ay walang kakayanan na baguhin ang isang tao. Dito ay nagpaliwanag kaagad ang Royal Knight na ang memorya ng unang prinsipe ay may problema pa. Dahil sa pag-aalala nila, agad na nagpadala ng manggagamot ang kaharian sa silid ng ating bida para suriin ito. Kaya lang nang sinuri ito ng matandang ito, nagtataka siya, dahil wala naman daw siyang makitang mali sa katawan ni Adrian, posible raw na nabigla lang raw ang utak nito sa nangyari. Ang ama naman ng ating bida kahit na hindi sabihin nito kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sabi ng hari, may problema ka raw sa memorya mo. Pagtataka nito, ang ating bida naman ay nakipagtitigan sa hari, sabi nito, putik na pansin ba niya na hindi na ako ang kanyang anak? Sabi nito, kung sasabihin mong nakalimot ka na, hindi ibig sabihin noon na mabubura lang ng kalokohang pinaggagawa mo. Dito ay ramdam niya ang sermon at galit ng ama ni Adrian, kaya ganito na lamang ang itsura nito. Muling nagsermon ang hari, sabi nito, normal sa tao ang magkamali, pag hindi na niya inulit ang pagkakamaling iyon, ibig sabihin may natutunan siya sa buhay. Pero ikaw lintik ka, kinalimutan mo lahat ng ginawa mong mali, anong natutunan mo? Galit na sabi nito, dagdag pa ng hari, wala na akong magagawa, ngayong ganito na ang nangyari, at wala kang ginawang aksyon sa lahat ng kamalian mo, napatingala ang ating bida sa takot nito sa galit na hari sa harapan niya. Dagdag pa ng hari, dahil wala kang ginawa, wala ring mangyayari sa buhay mo para sa hinaharap, sabi nito, na ang ibig sabihin lang ay parang bilanggo na itong ating bida. Inawat naman kaagad ng Royal Knight ang hari, ang ating bida naman ay gulat na gulat bakit ganun kagalit ang hari sa kanya. Umalis na ang hari, ganun rin ang Royal Knight, sabi nito. Walang hiya, talagang napasama ata pagpasok ko sa katawang ito, mukhang hindi at katretuhan na prinsipe rin, hindi mukhang hindi tao ang turing nila sa Adrian na ito. Inis na inis ngayon ang ating bida sa katawan na mayroon siya, sabi niya, putik ka, ano bang pinaggagawa mo at lahat na lang galit sa iyo? Maya-maya naman ay isang boses ng babae ang sumigaw at tumawag sa kanya, iyan, tawag nito, na agad hinawakan itong ating bida na gulat ngayon. Ayun naman pala, ang kanyang ina ay naririto na ngayon,
na mahigpit na niyakap si Adrian, naaasiwa naman itong ating bida. Sobrang higpit ng yakap nito kay Adrian, na nasa sekol na ito ngayon, sabi ng ating bida, putik nag-aalala ba talaga ito o gusto ako nitong patayin? At nanggigil pa ng husto ang ina sa kanyang anak, bakit raw nasayang ang mukhang pogi ng kanyang anak? Sabi naman ni Adrian, ito pogi, panong sayang ang mukha na ito. Maya-maya bigla naging malumanay ang salita nito, sabi niya, masaya ako na buhay ka anak, sambit nito. Anak, pakiusap huwag ka nang hahawak ng ganong kadelikadong bagay baka hindi ko nakayanin pag may nangyari na hindi maganda sa iyo, sabo nito. Napailing-iling na lang ang ina na ito sa takot niya na baka mawala na sa kanya ang kanyang anak. Kahit paasay si Adrian may tao pa ring nagmamahal sa kanya ng tunay at iyon ay ang kanyang ina. Dito naman sabi ni Grewhorn, nakupo, ayaw ko mang isipin pero napatay ko na ang iyong anak. Lumipas ang mga oras at sumapit ngayon ang gabi rito sa kaharian ng Leonberg. Umalis na ang reyna, sabi nito, magpahinga ka ng mabuti anak. Ano, anak, ano bang nangyari na sa buhay kong ito, sabi niya. Sabi pa ni Adrian, ang kaibigan ko ay nakiusap sa akin na protektahan ko ang kanyang mga apo, pero napatay ko. Dito ay talagang nakokonsensya itong ating bida, sabi niya, hindi ko naman sinasadya ang likot kasi niya, ayon tuloy namatay. Sabi pa nito, wala na akong magagawa pa, naririto na ako, kailangan kong mabuhay hindi lang para sa akin para sa kaibigan ko, sabi ng ating bida. Dito masama talaga ang loob ng ating bida, dahil matagal raw siyang nabuhay na ginagamit para iligtas ang mga tao na pumatay ng mga halimaw, pero ngayon napunta na siya sa katawan ng isang matabang basurang prinsipe. Pero kahit na ganoon, seryoso pa rin itong si Adrian, dahil gagawin raw niya ang lahat para bumalik ang lahat ng kanyang lakas. Sabi pa nito, hindi ba ninyo alam kung gaano karaming mga mandirigma na ang pinalaki at pinalakas ko, ito pa kayang matabang batang ito. Dito ay bumaba na ito ng kanyang upuan, para simulan ang dapat gawin, sabi niya, una kailangan ko muna gumawa ng mana heart. Dahil doon, nagsimula nang humigop ang isang ito ng mana, na may lumabas ring kulay asul papasok sa kanyang bibig. At ayun na nga, agad na may naumong bilog na enerhiya sa loob ng kanyang katawan, sinisimulan na niyang gumawa ng mana heart. Ito ang mana heart na kailangan ni Adrian para masimulang maibalik ang kanyang dating lakas. Kaya lang sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nawala ang mana heart na kanyang ginawa. Bakit ganon, anong nangyari? Pagtataka nito, ganon lang ang ginawa ng isang ito, pero pawis na siya, iyon ay dahil ang inipon niyang mana ay hindi tinanggap ng kasalukuyang katawan niya. Muli na naman itong sinubukan ng ating bida, gumawa ng mana heart sa kanyang katawan. Kaya lang nawala na naman ang mana heart na itong kanyang ginawa, hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Hindi talaga nagpapawat ang isang ito, tuloy-tuloy, patuloy niyang pinipilit gawa ng mana heart ang kanyang katawan. Kaya lang talagang walang mangyari, hindi nananatili ng matagal ang mana heart sa kanyang katawan, naglalaho ito. Halos magmura na ang isang ito sa inis, buwisit talaga, anong klaseng katawan ba itong napuntahan? Sabi niya na hingal ngayon at pagod na pagod.